Hi, ako nga pala si Emmanuel Rances, isang licensed Electronics and Communication Engineer na nagtatrabaho bilang laboratory technician dito sa Sultanate Ubuman. Ang isi-share ko today is paano mag-test ng mga basic components ng electronics, lalo na particular sa BGT or bipolar junction transistor. Pero bago ang lahat, pwedeng pindutin ninyo ang subscribe button ng channel ko at pindutin nyo rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga sumusunod na video na gagawin ko. Kaya kung napindot na ninyo at na-subscribe na ninyo ako, tara, simulan na natin. Ang nakikita ninyo ngayon ay mga iba't ibang uri ng transistor, specifically bipolar junction transistor na ginagamit natin ngayon sa ating mga circuits. So ito yung mga sample packages na makikita natin. So paano ba pag-test nitong lahat? Papakita natin sa inyo. Unang-una, ang gagamitin nating test or tester is ang DMM or Digital Multimeter. So, isi-set lang natin siya dito sa setting na diode test. So, pag on, diode test, ayan. Yan, nakaset siya sa continuity dito. I-press mo lang tong yellow kasi yellow dito. So, press mo, maging diode test na siya. So, bago yan, papakita ko sa inyo kung i-review natin kung anong idea ng BGT or bipolar transistor. So, ang BGT may dalawang klase yan or dalawang type. Ang NPN type at saka PNP type. So, ang NPN, ganito yung sa schematic diagram representation niya. Ito rin ang PNP. Kung ilalagay mo doon sa parang physical representation niya, kung paano siya ginawa, physically, actually, yung transistor, tatlong materials siya ang ginagawa, di ba, sa knowledge natin. NPN, N at saka P materials. So, tatlong materials ang pinagkakabit-kabit. Yung gitna, yun yung common materials. For example, this NPN, yung nasa gitna niya or yung base is P. So, yung dalawang materials is N. Dito naman, ang base niya or sa gitna is N or N-type materials. Yung dalawa is P. So, na-sandwich yung N. Dito na-sandwich yung P. So, yun yung pagkakaiba nila. So, this will represent our transistors in two junction representation. Now, paano mag-test ng transistor? Okay, so, dito, ito yung transistor device natin. Tatlong terminal yan. So, as represented here. So, pwedeng yung tatlong terminal dyan, or yung transistor na yan, pwedeng NPN, pwedeng PNP. Hindi natin alam. So, aalamin natin ngayon by doing testing. At alamin na rin natin kung sira ba siya or hindi siya sira. Good transistor siya. So, unang-una, pag nag-test ka ng transistor, gagamit ka ng DMM ngayon. Ito yung DMM. So, may dalawang proofs ang DMM, positive and negative proofs, no? Actually, kung titingnan mo yung representation ng transistor dito, NP, PN. So, ang diode din, ganun din, may NP junction din siya. At saka may PN junction, kung balik-baliktarin mo yung diode. So, NP means polarity rin ito, parang nag-represent ng polarity, no? So, actually, ang transistor, dalawang diode lang to, back to each other. Nag-common dito ang positive or yung tinatawag niyang anode. Dito naman sa PNP, ang common naman dito, dalawang diode na ang common niya is yung cathode or the negative terminal. So, ganun yon. So, ang idea is parang diode lang. May dito, kung ilalagay mo tong positive dito, at saka itong dito. So, parang forward bias lang yung diode, di ba? Kung ilalagay mo rin dito, forward bias yung itong diode na to.
So, ganito ang idea. So, ngayon, pag test nito, hindi mo alam kung NPN or PNP, first, i-assume mo muna siya. Siguro baka NPN to. So, kung NPN, sa representation dito, kung NPN, yung representation na yan, kung NPN siya dito, ang base niya is positive. So ngayon, gagamitin ko ngayon ang positive probe ng tester para matest ko siya kung NPN ba siya at kung ma-determine ko rin kung saan ang base, emitter, collector terminal. So, ito. Kunwari ito, i-assume ko siya na base. I-assume ko siya na base. So, positive yung base na ina-assume ko dahil nag-assume ako ng NPN. So, titest ko to with the diode tester. So, titingnan ko ngayon kung may forward ba siyang makukuha. Okay, nakukuha ko yung forward na isa. So, kukunin ko yung isa rin. Dapat dalawang forward bias para masabi mo na ang terminal na to ay isang base. So, forward, forward. So, luckily, nakuha ko kaagad yung base dito. So, na-determine ko na ito yung base. And the polarity of the base is positive. So, kung positive ang polarity ng base, ang representation, ito. Ito. Di ba? So, kung positive ang base, meaning NPN. So, itong transistor na to is NPN transistor. So, ngayon, paano ko ma-determine kung saan yung ibang terminal? So, babalik ko yung test ko kanina. Titingnan nyo yung multimeter natin. May reading siya na 0.590. Okay? So, ang isa, 0.593 or something 992 or 93. So, more than yung reading niya dito kaysa isang terminal, di ba? 590 lang dito. So, pag-determine mo kung saan dyan ang collector or an emitter, kung saan yung pinakamataas na reading, yan yung emitter. Okay? So, dahil 593 tong isa, at ito 5990 lang, so itong gitna, ito yung collector, ito yung emitter. So, ganyan pag-determine ng emitter and collector terminal. Ngayon, try natin yung idea na yan dito. Okay? So, again, mag-a-assume ako na NPN to. So, pag ako kasi ang nag-test, yun ang practice ko. Kung kayo ang nagtitest, pwede rin mag-una kayo ng PNP na assumption nyo. Pero ako, palagi ko nag-assume na. Kasi marami ang NPN kaysa PNP na ginagamit. So, ito. I-assume ko to na base. Okay? So, tatry ko dito. Wala. Tatry ko dito. Wala. Ibig sabihin, hindi ito base. Tatry ko tong sa gitna. Okay? So, meron akong forward na nakuha. Try ko na nito. O, may forward din akong nakuha. Okay? So, that means this is my base. So, dahil ang base is positive, pareha katulad kanina, this transistor is NPN. So, ngayon, ang kulang na lang, i-determine ko yung emitter sa collector. So, i-read ko ulit, 0.666. I-read ko dito, 0.64. So, meaning, ito yung collector, kasi maliit siya, kaysa dito, ito yung emitter. Okay. So, fast forward tayo. Dito naman. So, i-assume ko na dito ay NPN. So, tatlong terminal to. 1, 2, 3. So, ngayon, i-assume ko to na base to, which is positive. Kasi NPN nga yung unang assumption ko. May forward. No? Pero, titest ko yung isa. Wala. So, hindi to base. Kasi isa lang. Tatry ko na naman to. Wala. So, hindi ito base yung gitna. Ito naman. Wala. Meron. Isa lang. So, hindi rin ito base. So, sasabi mo, wala palang base to. Hindi, isang assumption palang ginawa mo eh. So, gagawin mo ngayon yung second assumption mo na baka ang base nito is negative. Or this is PNP transistor. Diba? Dito. Tingnan mo. Titingnan mo tong illustration na to. Yan. Diba? Ang gitna is negative. So, itatry ko na mag-assume ako na ang base niya is negative. Baka PNP to, no? So, yan, base, i-assume ko to na base, yung una.
Same testing, i-repeat mo lang. I-repeat mo lang. Okay, so wala. Wala ring forward. So, ililipat ko siya sa gitna. May forward. Okay. Isa naman. May forward. So, ibig sabihin, ito yung base ko ngayon. But ngayon, ang base ko is negative. So, kung ang base ko is negative, based on our illustration dito, kung ang base mo is negative, so, ibig sabihin, ang transistor na to is PNP. So, PNP dito. PNP pala to. So, ito yung base natin. PNP siya. I-read ko na naman kung saan ang malaki. Okay? Ang malaki, ito, 673. Ito, 675. Again, ito yung malaki. So, kung malaki to, ibig sabihin, yung terminal na to is the emitter and ito yung collector. Kasi maliit siya kaysa dito. So, ito ay isang collector base emitter. Ngayon, ang tanong, paano mo ma-determine kung ang transistor ba ay isang sira or bad transistor with this testing? So, ma-determine mo ngayon kung ang transistor ay sira kung ginagamit mo yung dalawang test na NPN saka PNP. So, kung dito, ina-assume mo siya na NPN at tinitest mo siya, hindi mo makikita yung base, puro siya forward or wala kang reading na makukuha. So, itatry mo rin dito, i-assume mo siya, same transistor na tinitest mo, na PNP siya, wala ka pa rin makuhang reading na dalawang forward, or puro reading ang nakuha mo sa tatlong test mo dito at saka dito, yun ay shorted transistor. So, meaning, sira yung transistor na yon. At saka kung puro wala kang makuha dito na forward, puro open ang reading mo, so that means yung transistor na yon is open. So, ang transistor kasi either open or shorted. Ngayon na napanood na ninyo ang video ko kung paano mag-test, sana ay napulutan ninyo ng idea or additional idea kung paano mag-test ng transistor. Whether it is bad or good or paano ma-determine ang configuration ng transistor. Kaya muli, salamat sa inyo, sa inyong time na panunood sa video ko. Thank you very much.